which means na mga 2.6 million ang walang trabaho. Pero yung underemployment is 11%. So that's equivalent to more than 6 million Filipinos na underemployed. So sa total po niyan, Total niya, 9 million ang hirap talaga. Lalo ngayon, mataas ang inflation. Kasi ang inflation ngayon is 7.2%, at least yung latest. Pero feeling ko tataas pa yan, ano? nung nagsimula po itong BBM, maging presidente, ano po ang inflation rate? Mga 2%. 2% ano? After Duterte, ano? Oh, less than 3%. Pero pandemic pa yan, Mama Bing. Oh, yung after the pandemic yun. So, naging 7% na ngayon, Ma'am Cora. Ano? Opo, 7.2%. So, ano po ibig sabihin ng inflation na 7.2% sa buhay ng mga maralitang Pilipino? Ibig sabihin yan, yung mga bilihin, lahat ng bilihin, on the average, umakyat ng 7% or Wow. 7% ang inakyat, no? So, pero syempre iba-iba yung mga components niya. Ang pinakamataass na inflation number yung sa transport, tumaas ng 24%. Oh my goodness. Kasi nga, syempre yung gasolina tumaas, di ba? Oo, kasi ayaw pa kasi suspendin yung VAT dyan eh. At excess tax. Talaga bang... Hindi nila kaya kasi Bakit meron po? silang inaabot na revenue target para magamit yung unprogrammed funds. Ay, Kaya ang program bongga, manesa na naman. Saan ba nilalagay ang program funds na yan? Sunugin. Tama na ito. Ano ba? Di ba sinabi nga ni Dr. Winnie Monson na dapat wala na yung unprogrammed funds? Ako sangayon ako dun eh. Dati naman kasi maliit lang yung component na unprogrammed talaga. Kasi talagang kumbaga hinahabol na lang 'yan para kung may naiwan na project, yung hinahabol nila. Kaya kumbaga ang tawag nila insertion. Pero ngayon sobrang laki ng mga unprogrammed funds, di ba? Magkano po yun? Nasaan So, na yun? nung 2023, umabot pa yan ng mga 800 billion. Billion ha? Oo. 700 billion. This year, binaba na nila to 150 billion. Pero malaki pa rin yan. Kaya po hindi nila babawasan o isuspend ang VAT at ang excise tax sa gasolina dahil may hinahabol po silang collection, Ma'am Cora? Oo. Kasi pag hindi nila na-meet yung revenue target, hindi marirelease yung unprogrammed. Eh, yun pong flood control na minaleta nila. Hindi pa ba galing din po yun sa unprogrammed funds? Oo, kaya nga noon, naghagilap sila ng mga additional funds from PhilHealth, from PDIC, para ma-meet nila yung revenue target. My Diba? gosh, oo. Yun yung nangyari noon. Kaya, actually... Para mapunuan. Illegal talaga yung ginawa nila kasi mga restricted funds yun. Oo. Yeah. Miss Cora, no? Kasi kanina nag-uusap tayo na sabi mo, tataas pa to. Tapos mas lalala pa. Tapos ang tendency talaga magkaroon ng recession. Yes. So nakakatakot. Tapos nabanggit ko rin sa inyo kasi mga kababayan, meron ako mga kaibigan na may-ari ng mga kumpanya, nag-skeletal na sila. So basically nag-uumpisa na siya. Retrenchment. Oo. Ngayon, ang tanong ko po, ma'am, ano po ba, eto po ba yung pinakamataas na nangyari sa bansa natin? Ngayon lang ba to? Nangyari na rin yan, pero nung debt crisis nung time nung tatay ni BBM, Oh, okay. talagang masaklap rin yung nangyari noon. Kasi generation namin yan eh. Yeah. Natikman namin yung hindi ka makapag-import kasi wala ng dollars, di ba? Kasi sobrang laki ng utang sa labas. Oh, okay. So, talagang kaghirap noon. Pero tayo papunta pa lang doon ngayon. So pwede pang solusyonan kung gustuhin. Kaya nga nagsasalita ako kasi ayokong mapunta ulit tayo doon na sobrang laki ng utang. Ngayon, per capita, ang utang ng mga Pilipino, masking sanggol, yung bagong panganak, 160,000 per capita. Grabe, na nakaraang nandito ka, 150 na ba? 150 something. Oh, 160 na. Hindi pa pinapanganak, may utang na? May utang na. oo. Magkano po? Mga 160,000 per head. Oh my gulay, isang bahay na yan ng pobre ah. Yeah. So, kumbaga kung hindi pa natin papansinin yung issue ng pangungutang, kasi every year ngayon, ang deficit ng government, like this year, ang target deficit nila is 1.6 trillion pesos. So from 17.9 trillion yata yung last year, magiging mga 19.7 trillion yata yung magiging Ang total na utang. this year, by the end of this year. So, Abay! malapit-lapit sa 20 trillion. Oh my Grabe. galing. Alam mo yung 1.6 trillion, pwede ka na magpatayo ng isang syudad niyan eh. Correct. Diba? Totoo yan. Napakalaking totoo yan. pera niyan. Alam mo, yung isang trillion, 1 billion, may isa ka ng kalsada or Yes. yung bridge na flyover, whatever na sobrang ganda. Sa school buildings. Oh, di ba? Actually, kinalculate ko nga 800 billion, kaya magpatayo ng 22 medium-sized malls. Di ba?
So ilan na sabihin mo na, ilang trabaho ang pwede mong ma-generate sa ganung karaming di ba? Pero sa ngayon po, walang trabaho sa construction dahil hindi po naglalabas ng projects ang DPWH. Yun nga, magtataka ka kasi nagde-deficit spending na nga sila pero walang mga bids, mga bidding na nangyayari for government projects. Hindi Walang kagaya ng mga projects. previous administrations. May makikita ka. Talagang nag-a-announce sila ng mga biddings, di ba? So ngayon Wala. halos. Yung nangyari kagabi sa Senado, that's a serious breakdown of institutional boundaries. Kasi ang executive branch, pinadala ang NBI, and they forcibly wanted to arrest an senator. elected official, di ba? Yes. So without Sa Senate building. Ay, sa Senate building. without due process. Yeah. So talagang breakdown na yun ng constitutional boundary. Now, for me, dahil kausap ko yung mga investors dati, ayaw nila ng ganyan kasi signal yan na mataas na yung political heat index mo. Correct. Mainit na yung politics. So, kung ganon, wala na talaga yung focus sa economy. Nasa Yeah. politics na talaga yung Correct. And the BBM only has 2 years to go. Yeah. Ang solusyon niya sa problema natin, mga kababayan, ay political. Hindi yung kumayod sila ng todo dyan sa executive department para maibsa naman po ang paghihirap natin, kagaya ng kuryente. Di ba? Actually, yung kuryente, gaya ng gasolina, kuryente, gasolina, tsaka bigas yan. ayuda sa fisher folk para naman bumaba ng konti yung presyo ng isda, di ba? Ay, hindi nag-work yung ayuda, Ma'am Cora. Bakit kaya hindi ito umobra? Kasi hindi naman sustainable yan. Tatagal, sabi mo, 5,000 to 10,000 per person. Hindi naman tatagal ng 3 buwan yan, di ba? Dapat trabaho binibigay nila kasi ang trabaho is sustainable. At saka hindi lang yun, kasi kapag tayo, sa hirap ng buhay ngayon, ang mga Pilipinang hilig mangutang. Yung 5,000 yan, mamaya, pagkatanggap nila, dumadaan lang. Dumudulas lang sa palad nila yan. Pinangbabayad lang nila ng utang. Tapos, Miss Cora, sinabi mo rin kasi na parang ang nangyayari, hindi nga parang nangyayari na kasi yung mga lahat actually, yung first time mong nandito, lahat ng sinabi mo, nagkatotoo. Di ba? Kaya nga talagang, iba talaga kasi kapag ang katulad mo, yung isang katulad mo, na ang iyong priority is talaga kung ano yung makakabuti para sa ating bansa. Ang nakikita ko po kasi ngayon, Mama Bin, siya Miss Cora, sa liderato ng BBM or Marcos administration, is yung last 2 years na parang wala na sila talagang pakialam. No. Diba? Hindi na sila makakabangon. Kaya pag sinasabi ni BBM na, kaya natin to, magiging upper middle class ng Pilipinas. No way! Budol yan, huwag kayo maniwala. Kasi unang-una, ano ba mga stimulants sa economy? Government spending, investments, tapos for us, yung manpower exports, hindi trade, hindi yung actual exports, kundi manpower. We are exporting OFWs. This quarter, yung last quarter, bumagal ang remittances. Diba? So kaya yung household spending bumaba din. Kaya overall, 2.8 lang ang inakyat ng ekonomiya natin. Kaya tinatarget nila 5%. Ano sila makakaabot ng 5%? Yeah, correct. So baka mag-recession pa tayo this year kasi hindi pa natin nakikita yung full impact ng corruption at saka ng oil crisis. Naku ma'am, ano ibig sabihin kung may recession? Pag recession, negative growth for 2 consecutive quarters. Wow. Yay! Tapos, Mawawalan ng trabaho. tao. Yun ang doon, suma total. Marami mawawalan ng trabaho. So kung 3 million, it's 2.6 million na walang trabaho. Pero baka maging 3 to 6 million mawalan this year, di ba? So, Kawawa yung mga pamilya at kawawa talaga. kabataan. Kawawa talaga. Marami talagang tataas yung hunger index mo. yun na, di ba may survey na at least kalahati ng Pilipino sinasabi naka-experience na sila ng gutom. Gutom. So tataas So, pa yan. pag tumaas yan lahat, tataas din ang crime rate. Sigurado yan. Oo, kasi alam mo, Grabe, nang hold up yung isang bata ng hold up ng jeepney, no? marami sila, pinasok nila yung jeep. Nakita niyo. Kaya sinasabi rin ni Secretary Remulla na maganda ang ating peace and order. Good luck sa kanya, di ba? Kasi kung talagang kumakalamang tiyan, minsan nagiging Yes. desperado ang tao, they will do everything para mapakain yung pamilya nila. Sinapin natin yung tapang sa sarili natin. Yes, importante yun. Kailangan tapangan na natin yung sarili natin. Humingi tayo talaga ng pagbabago. Kasi hanggang nananahimik tayo, walang mangyayari sa Pilipinas. Correct. Well said. Thank you, Ma'am Cora Guidote. Maraming And salamat thank din you po. for Oo nga, Yung majority. tama. So, maraming disgusted na sa kanilang ginagawa. Sa panig ko din, hindi lamang yun eh. Yung mga panukalang batas ko, hindi umuusad eh. Sa kanila, puro sila na lang. Kaya makikita mo, sila na lang ang nagdidepensa, nag-i-sponsor ng mga bill nila. Kasi sila yung nauuna eh. Oho. Puro na lang yung puro ganun, na puro, hindi mo na malaman kung paano nila maayos ang problema ng bansa. So para sa inyo, isang dahilan ho yun kung bakit... Halimbawa, unahin pa nila yung autism, yung ganyan. Akala mo naman, ala nang makain ng buong Pilipinas yung autism. Hindi ko naman sinasabing hindi importante yun. Opo. Kaya lang, I-priority. yun daw, ang tawag din, yung
feeding program sa ganito. Okay din naman yung feeding program sa mga eskwela. Bakit yung mga bata lang? Paano yung matatanda at maraming taong nagugutom? Hindi ba ito yung unahin natin? Paano yung sinabi ko na gusto ko 200 kilowatt hours ng kuryente, i-substitute natin sa lahat ng mga subsidy na yan? Nawawalang visa lang yan, nalulusay lang ang pera, ganyan-ganyan. Tanggalin natin ang 12% VAT ng ganito. Wala. Itong mga importante, yun ang hindi nila... Hindi schedule. Siguro, konektado sila sa mga oligarch siguro. Kaya marami na rin ayaw din eh. Gusto nila yung puro sa kanila lang, ganito. At pagka magpi-privilege speech, gusto silang lahat. Ako pag nag-privilege speech, alas 9 na ng gabi. Ating gabi. Paano hindi ka naman? Alam mo ba nung yung Lunes na yun, yung mga saysayang Lunes na yun, palagi ko natala sa kasaysayan. Ayaw po, natala talaga sa kasaysayan po yun. Magmula nung Philippine Assembly. Alam mo yung Philippine Assembly noon unicameral lang ating Senado eh. Assembleya pala. Wala pang nangyari. 1960 ata. Wala pang nangyari na ang isang senador, incumbent senator, hinabol ng kamuntik nang nahulog sa, alam mo yung hagdanan namin, napaka-steep eh. Kapag hindi ka maingat doon. Ay, sus, kaya nga nadapa si Senador Bato eh. Hindi isa. Palagi ko lang alam mo nung nandun sila eh. Meron kasi kaming palikuran sa likod ng session hall. Doon ako palaging dumadaan. Pupunta ako sa kubeta, yung masikip na lagusan na yon, papunta doon sa comfort room ng nandun lahat ng mga NBI. Kumakain, siguro magutom sila, may hawak lahat ng sandwich. Magagalang naman sila. Good afternoon po. Good afternoon ako. Pero, gusto ko ba't nandito kayo? Nakaharang na pa sa dadaanan, Ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng Senado, hinabol ang isa sa amin. May hawak-hawak na warrant of arrest na hindi naman ipinakita. Bakit pinayagan? So teka lang yung warrant of arrest na yun. Ano sinasabi ng mga magagaling na mga... Hindi kasi maraming pinag-uusapan ngayon. Teka lang, ang una pong tanong, dapat ba talagang arestuhin si Senador Bato? Kasi mula noon, hanggang ngayon, wala talaga makapagsabing, meron ba talagang lehitimong warrant para kay Senador Bato? At yun bang warrant, sabihin na natin, galing sa ICC, kikilalanin ba yun dito sa atin? Kasi meron ng desisyon ukol sa warrant of arrest na yun, di ba? Nang ipinalabas ng International Criminal Court. Magamat hanggang ngayon, questionable yung ICC warrant, Sen. Yung warrant, in-issue ng ICC. Opo. Okay, ICC. Opo. Okay. Kaya lang, palagi nating sinasabi, yung ICC, ay hindi na natin kinikilala dahil hindi na tayo miyembro. Opo. Okay? Pangalawa, meron na tayong domestic law na siya yung kumocover sa mga ganyang klaseng krimen na yan din ang nire-recognize na mga krimen ng ICC. Halimbawa, itong mga crimes against humanity, Yes po. Genocide yan. Opo. International crimes. War crimes, yes po. Ito yung Republic Act 9851. Ngayon, ang ICC kasi is the court of last resort. Sinasabi namin gano'n. Palaging, yung mga abogado palagi lang siya. The ICC is a court of last resort. Opo. Kasi ang principle niya, yung hindi sila pwedeng pumasok kapag ka ang isang domestic judicial system ay functioning. Ibig sabihin, nakahanda sila, gumaganap ng tungkulin, able and willing to do their job. Yun naman ang kondisyon ng ating mga korte at ng ating mga piskalya. Hindi naman nakasara ang ating mga korte. Ang totoo niyan, sinabi na nga si Senator Bato ng CIDG. Yes po. Ibig lamang sabihin, meron ng active case against him. Kasi sinabi na eh. Siguro nahalata nila, i-withdraw natin ang sabina para maipakita natin na wala pang... Sabi ko nga, Pwede. huli na lahat. Na-serve na. Yung pag-withdraw ninyo ng sabina is not tantamount to terminating the case. Wala na, doon pa rin ang kaso eh. Sinabi na ni, sasagutin ko kayo in proper time. Kaya lang, hinahabol-habol kasi ako nitong mga NBI. Hindi siya pwedeng pumasok, sabi namin, dahil wala ka na sa wala ka na sa hulog eh. Paano ka mag-i-issue wala na nga tayong treaty. Maski nga doon sa batas na yun, sinasabi nga roon, kailangan dumaan ka sa isang domestic court. Hindi naman automatic yung RA 9851 ako mo sinabi niyang kapag meron ng isang international court na nag-iimbestiga, pwede nyo siyang Isuko. i-surrender o kaya i-extradite. Opo.
Pero hindi automatic yun eh. Sabi niya, in accordance with the extradition laws and treaties. Tinatanong ko nga meron ba tayong extradition treaty sa ICC? Hindi naman bansa yun eh. Wala po, wala. Kahit na halimbawa, bansa yung ICC, meron tayong extradition law, Presidential Decree 1096 yata ito eh. At meron ng procedure din na inisyu ang Korte Suprema. Dadaan sa korte. So hindi automatic yun eh. Pagkatapos, or treaties, sabi niya. Opo. Wala na nga treaty, nag-withdraw na tayo 2019 pa eh. Sa mga tweet, yung inisyu mo, hindi na dapat kilalanin. Ayun din siya nang ginagamit nilang dahilan eh. Dahil walang extradition, walang treaty, kaya automatic na daw. Lalo na ang layo ng mga argumento na yun. Walang treaty, walang extradition, kaya magiging automatic. Kasi walang pagbabatayan daw eh. Wala nga pagbabatayan, saan makukunin ang legal basis? Doon sa Wala ICC na nga mismo. eh. ICC is operating under the principle of complementarity. Kung nagpapangsyon. Ang dapat korte. nilang ginawa, dito nila dinimanda. Bakit kasi nagkukumahog na kailangan dalhin pa siya ron? Kapag kinuha mo si Bato ngayon, Opo. kagaya ng sinasabi ng 4 na kasama ko, nag-file sila ng resolution eh. Yes po. Na kailangan si Bato will voluntarily surrender. Yes. Alam naman nila. Kapag nakuha siya ng NBI, he will be handcuffed. Opo. He will dump on a plane. And he will vanish to the Netherlands. Yes. Parang ginawa kay Digong. Yan ginawa ni Digong. Oo. Asan ang domestic remedy magagawa niya? Wala na. Kung ano nangyari kay Digong, ganun din mangyayari sa kanya. Huwag na tayo magbulahan. Imbes na tanongin nila, anong ginagawa ni Trillanes doon? Ba't siya yung nagseserve ng warrant of arrest? Ba't di nyo pinakita yung warrant of arrest? Ba't tayo nyo ipakita yung mga communication between the ICC, Interpol, PCTC, and blah blah blah? Ba't tayo nyo ibigay? Highly irregular. Ba't nyo hinabol yung tao? Kasi daw, sabi ata ng Senador Bato, pagka may warrant, hinahamon niya ata si Trillanes na Palagay mo nang hinamo ka? siya ang magdala ng warrant sa Senado. Pero hindi niya sinabing, ikaw ang maresto sa akin, nahamon lang kita. At saka bakit pinayagan ng NBI? Hindi naman authority yun, di ba? Kaya nga gusto ko malaman, nasaan yung communication mula sa PCTC na ikaw ang dineputize? Tadlak daw sa kahihiyan ng ang Senado, dahil ganito, ganyan tayo raw ay nangungupkup ng Fugitive. Fugitive, oo. Fugitive. Ginawa daw na yung Samantalang ang totoong nangyari, kahit na-reviewin mo ang pangyayari, kahit na hindi nila naipakita yung legal basis ng warrant of arrest, pati procedural matters ay hindi naman sinunod, nagamit ng ICC Yun nga. ang kanilang overreach para lang i-weaponize ang mga kalaban ng gobyerno para sa pahiyain ng Senado. Sa kabilang banda, naihayag ng Senado ang kanyang independence. At sinabi niya, hindi kayo pwede. Alam mo, sa lahat ng bagay, gera ang nakikita mo, nire-resist natin ang yung mga foreign ini-invade tayo. Kahit ganito lang ang bansa natin, lalaban tayo. Yes po. Pakikialam ng dayuhan yan eh. Lahat ng uri ng pakikialam. Pero ito, ang linaw na pakikialam. Pero marami sa ating mga kababayan ang yumakap pa sa kanila. Yun ang nakakahiya, yung mga ganong klaseng tao. Imbes na ang usigi ng NBI, ang inusig pa yung usaan namin eh. Yun na nga po. Yung tao, ginagawa lang kanyang tungkulin eh. Di ba? At ang pinaka-latest sen, ipinag-utos ng ombudsman ngayon na suspendido ang inyong Sergeant at Arms na si Mau Aplasta. Ano ang basis niya? Yun daw pong, nauna siya nagpaputok doon sa Senado. Binaliwala niya yung presumption of regularity sa pagganap ng tungkulin ng isang public servant. Ano ba ang trabaho ng USAA? Di depensahan po kayo, siyempre. buong Senado. Security. Enforcement function. Regular ang ginawa niya. Sino ba kayo? Sabi niya ngayon, ayaw nila NBI, umalis kayo rito kasi pinagbabawal kayo sa premises rito. Pinagbababa ng armas. Magkano kayo ng armas? Hindi, ganyan, nagpaputaw. Yun ang yun ang trabaho yun ang talaga protocol niya. Bakit si Matibag at mga NBI na pumasok sa bulwagan ng Senado, wala siyang ginawa. Diyan makikita po ninyo kung paano ang pagkakaiba, yung totohanan na pagpapatupad po ng ating mga batas. Bakit si Trillanes pumasok doon, nagwawagayway, nagseserve ng warrant of arrest, hindi man lang pinahuli ng ombudsman? Pinailan ba? Wala po. So yun pala, so pwede bang questionin yun? Kasi parang, kailan ba implementasyon ng suspension? Kaya sinasabi ko sa inyo, questionin mo. Kaya ko sinasabi na. Di ba? Kasi kung ganun pala ang ginawa niya, binugbog nila yung isa sa miyembro ng usahan namin. Nakano na sa simento, sinipa pa eh. ayun, tsaka dinadala pa po sa Meron sasakyan. bang sinabi ang ombudsman para
suspendin lahat yung gumawa ng ganun. Ilang pinasok kami. Oo nga. Mali na yun eh. Mm-mm. So ano sabi ni Matibag? Hindi naman po kami gagawa ng ganun. Ibig sabihin, yung paglusob sa amin, kung hindi po kami nakipag-coordinate sa leadership. Ibig sabihin, si SP Soto. Oho. So, sinabi niya yun, ha? Sana huwag niyang itanggi sapagkat naririnig ng mga kasama ko. Pero ano ba sinabi niya? Hindi ko naman, nag-coordinate niya sa akin, pero hindi ko niya alam na magkakaroon ng paghuli kay Senador Bato. Hindi niya alam na dadating eh. Hindi daw niya kasi alam na darating si Senador Bato. Hindi mo alam na talagang pinakakabantay-bantay mo yung araw na yun sapagkat nararamdaman mo na baka may mangyari nga. Kaya para makasiguro ka, sige, nandito lang kayo, magbantay kayo. Oho. Be vigilant. Siyempre, para makasiguro tayo. Oho. Kaya nga masakit ang loob eh. Oo, di ba? So ibig sabihin, meron na rin silang hint na darating talaga si Bato sa araw na kasi nagdatingan yung NB, kung wala silang hint, hindi wala silang Wala silang hint, pero kinakal nag-double ano sila. Effort. Hindi nila pwedeng hindi sila pwedeng mag-lower na. We Opo. cannot take it for we cannot take this lightly. Dito nakasalalay ang ating pamumuno Ang ating sa leadership, Senado. ang kanilang leadership. Oho. Baka kung tayo medyo lumog-luwag na ito, tumagilid tayo. Ayaw nila 'yon. Pero hindi totoo na mayroong Senate ko. Ito'y nangyayari sa buhay ng Senado. Yes. Anytime, any day, totoo it could yan. happen. Oho. Ang minority, wala nang ginagawa. Lalo na kung alam nila na sila ay na tumatagilid sa paggawa ng mga batas. Siyempre na may pagka-disgusto na rin. Palagi nilang nilalayon, palagi nilang nilulunggati. Sabi nga ni Yes Nelson. po. Ninanais talaga nila yan. Sana makuha natin para yung mga bills natin, tayo naman ang maunang makapagpa. Mag-overturn yung Pero leadership. sasabihin nung isa, a Senate coup, sabi niya. Oho. Like, a Senate coup, like rebellion. Rebellion is continuing crime. According to jurisprudence, is a continuing crime. Naku, delikado pa pala kayo dyan. Oho. Saan ka naman nakakita ng... Para bang merong isang jurisprudence na nagsabi na pinagkumpara yung Senate coup at saka yung... Unang-una, walang Senate coup. Yung pag-takeover ng leadership Ng leadership, opo. is a common occurrence. Nangyayari talaga yun. Totoo. At sila, alam din nila na talaga nangyayari talaga. Alam nila yun. At walang illegal doon. Walang illegal doon. Hindi rin yun- Bakit niya ikukumpara nga eh? Tanong mo sa kanya, asan ang jurisprudence na ikunumpara yung takeover ng leadership Sa coup. sa Rebellion. Isang rebellion. Pero sinabi ang jurisprudence that rebellion is a continuing crime. Pero hindi niya kinumpara sa Sa pagpapalit ng Senado. liderato sa Senado. Iba yung coup sa gobyerno. Doon lang magaling yung isang yun, sa kagaganon eh. Ganun ho ba? Nagpo-post ng ganun-ganun, hindi naman niya naintindihan ang pinopost niya. Oho. Kaya nga kung minsan makakapagsalita ka sa Pero, Sen, ito naman ang punto. Ang sinabi na ho ng Pangulong Bongbong, di ba, Nelson? Yun nga. Walang pag-aresto. Wala. Wala ding NBI. Walang NBI, walang gagawin paghuli kay Senador Bato. Hindi aarestuhin. O, ganun pala, di dapat sana yung ombudsman, ang una niyang binanatan, yung mga NBI na nagpunta nung Lunes at saka sinubukan kaming pasukin, binarena pa yung isang pinto na namamagitan sa GSIS building at saka sa amin, doon sa second floor. Ba't nila ginawa yun? Oho. May mga baril pa. Oh. Di ba yung sabi nung usaa, nung binubugbog siya, duguan eh. May nagdemanda na siguro, pero yung ombudsman may ginawa. Wala. Dapat, ang una niyang ginawa, sinuspindi niya si Melvin Matibag. Oo nga. Ba't pinayagan mo yan? Anong ginawa mo riyan? Di ba? Hindi po, ang naunang sinuspindi, yung tumarbaho na depensahan kami. Tinidepensahan lang kami, pinuproteksyonan kami. Anong masama doon? Oo nga naman. May binaril ba siya? At saka mukhang hindi sumusunod, Sen. Kasi sabi ng Pangulo, huwag kayo dyan sa NBI, umalis kayo dyan. Andun uli eh. Huwag kayo sa Senado eh. Hindi, sabi naman ni Matibag, wala namang NBI doon eh. Ayun Sino nga. naman nagsasabi ng totoo sa dalawa? Wala daw sa NBI, sa So- Senado, nasa GSIS pala. Alin ba dito ang totoo? Ba't walang coordination? Oo. Oho. Maski sa babaeng tagapagsalita. Hindi naman kanya, siya nagpatunay, tsaka yung Matibag na walang NBI. Sabi naman ni Pangulong Bongbong, Oho. umalis kayo dyan. Oo. Nandun nga. Parang walang coordination eh. Oho. Dapat ko-coordinate kayo bago kayo magsalita para hindi kayo nahuhuli. Diba? Technically naman daw siya talaga wala sa Senado kasi dingding lang ang pagitan eh. Nung GSIS sa kanang Senado. Nasa GSIS yung Lunes. Ayun, nung Lunes, nasa Senado talaga sila. Kasi naman nag-coordinate daw po. At saka sabi Tsaka doon siya, may nakapasok din. Oo. Yung malapit. Nakapasok din. Oo. Oho.